Matapos matalo ang China ng 2 beses sa Gilas, Pilipinas, tila hindi pa nakakapag-move on ng mga Chinese. Dahilan para mamagitan na po si Yao Ming at idepensa ang players ng national team. Si Coach Tim Cone at Maverick Ahanmisi may pahayag sa pagkapanalo nila versus Rain or Shine. Si Gabe Norwood at Coach Yang Gao, nagbigay din po sila ng kanilang pahayag. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Katulad ng Pilipinas, panatiko rin ang basketball ang mga Chinese at ito marahil ang dahilan kung bakit halos nabully online ang kanilang national team na lumasap ng 2 beses na pagkatalo sa Gilas, Pilipinas. Isa sa World Cup at isa sa Olympic ng Asia na Asian Games. Bunga ng maigting na batikos mula sa mga kababayan na hindi kinayang tanggapin ang pagkatalo, nagsalita si 8-time NBA All-Star at ngayon ay presidente ng Chinese Basketball Association na si Yao Ming. Ano nga ba ang kanyang pahayag? Ito po ang sinabi ni Yao Ming sa report ng The Manila Times. Ako na kumakatawan sa asosasyon ay naririto upang magbigay ng pahayag. Maganda man o masama ang laro natin sa basketball court, haharapin natin ang resulta. Bago tayo mag-react, ano nga ba ang masasabi ni Yao Ming sa batikos na nakuha ng kanilang national team matapos yumukod sa Gilas, Pilipinas ng 2 beses kahit nakakuha sila ng bronze medal versus Taiwan dito sa Asian Games? Ito po si Yao Ming sa report ng The Manila Times. Malugod naming tinatanggap yung ilang pagpuna sa teknik at taktika, pero lumagpas na po yung ilang bagay sa basketball at hindi kami sang-ayon dyan. Palagi naming susuportahan ang aming players na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at interes. At sa bagay na ito, yung pag-abuso na nagaganap online, ibibigay namin ang lahat ng kinakailangang suporta. Grabe, no? Matindi rin ang pinagdadaanan ng national team. Parang tayo din po dito sa Pilipinas. Kapag hindi maganda naging performance ng ating national team sa torneo na sinalihan, may mga matitinding reaction din po tayo. Para sa akin, hindi na mawawala yun kasi sobrang panatiko natin sa basketball. At sa kaso ng Chinese, sobrang taas ng kanilang expectation sa kanilang national team. Dahilan kaya nung bumagsak po sila, hindi rin po nila matanggap. At sa mga kamay pa ng mga Pilipino sila natalo ng 2 beses na parehong masakit po yun. Sa World Cup at sa Asian Games, kung saan sila ang hari dito sa Olympic ng Asia. Pero hindi rin po may kakaila na kahit nanalo tayo ng gold sa Asian Games, may nararamdaman pa rin po tayong sakit kasi nga hindi pa rin natin alam ang magiging kapalaran ni Justin Brownlee. Sandali nating iwan ang report ng The Manila Times tungkol dito sa China at kay Yao Ming. Matapos po kasi ang isang mainit na bakbakan, nakatakas ang nagdedepensang Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone sa Rain or Shine ni Coach Yang Gao sa score na 107-102. Ano ang naging pahayag ni Coach Tim Cone matapos ang bakbakan? Ito po si Coach Tim sa report ni Denison Ray Danupang na Inquirer. You gotta give credit where credit is due. Yung kupunan ni Yang Gao, hindi kanila papayagan na maglaro ng maayos. Disappointed kami sa laro namin ngayon, pero natutuwa kami na nakuha namin ang panalo. 2 araw lang itong turnaround, kaya yung panalo ngayon napakahalaga nito sa linggo. Doon po tayo sa disappointed, Pinapakita lang po nun na hindi sila kumbinsido sa naging performance ng kanilang kupunan kahit nanalo po sila. Hindi convincing, sabi nga po nila. Although inaasahan na nila siguro na hindi basta-basta bibigay ang mga bata ni Coach Yang, umaasa naman siguro sila na madaling matatakasan na ngayon ay lalong lumubog sa team standing na 0-4 matapos ang talo sa Ginebra. At isa sa mga nagpatingkad ng pag-asa ng Rain or Shine kagabi versus Ginebra ay walang iba kundi si Andre Karakut. Kumamada kasi siya ng 32 points habang nagtala naman ng 25 points ang import na si Summers. Sa bakbakan ay kumamada rin si Leonard Santillan ng 17 points. Pero katulad na nakita nating lahat, hindi naging sapat ang malalaking numbers ng Rain or Shine players para makapagtala po sila ng isang panalo sa 4 na laro. Sa parte ni Coach Tim Cone, isa sa mga sinundalan niya si Maverick Ahanmisi na nagtala ng 21 points, 12 rebounds, and 9 assists. Halos triple-double kasama dyan ang napaka-crucial na 54-second 3-point play na nagbigay ng bentahe sa Ginebra sa score na 103-99 na kaagad ding sinundan ni Christian Stanhardinger ng 2 basket sa huling 29 seconds ng bakbakan. Sa isang 3-point shot na kinamada ni Maverick Ahanmisi na nagbigay ng malaking bentahe sa laban, ano ang naging pananaw ni Coach Tim Cone? Ito po si Coach Tim sa report ni Kiko Damihilio ng One Sports. Alam namin na kailangan namin gumawa ng zone at iset si Scottie Thompson sa gitna ng zone. Mahusay kasi siyang facilitator sa zone sa position na yon. At nakita niya yung tamang player, si Maverick. Ang katabi ko ngayon, shot of the game yon. Bago tayo mag-react, tingnan muna natin ang naging pahayag ni Maverick Ahanmisi sa sitwasyon na siya ang tila naging susi sa panalo ng Ginebra. Ano nga ba mga sinabi niya?
Ito po si Maverick sa report ni Kiko Damihilio ng One Sports. Kinukuha ko lang yung binigay sa amin. Si Coach Tim gumawa siya ng play. Alam kung anong depensa ang ilalabas namin at si Scotty, isang mahusay na facilitator sa gitna. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon nang ipasa niya ang bola pabalik sa akin. And I just had to take it. Alam niyo, nakikita natin doon, malaki po yung tiwala eh. Yung tiwala ni Coach Timko, ni Maverick at ni Scotty at siguro maging kupunan na rin, di ba? Ang maganda po siguro doon is nandoon sila sa tamang pwesto and of course, pagkakataon. Dahilan para maitakas po ni Maverick ang isang 3-point shot na ayon na rin po kay Coach Tim Cone, shot of the game po yon. May pagkakataon pa sanang makatabla ang rain or shine nang makuha ni Gabe Norwood ang bola sa mga huling segundo ng bakbakan at kung naipasa niya to para makakuha ng isang 3-point play. Pero nagmintis po siya sa isang jumper. Sa pangyayaring yun na halos makatabla ang rain or shine kung naging maayos ang execution ng play matapos mapunta sa kanya ang bola, ano ang naging pahayag ng dating team captain ng Gilas Pilipinas na si Gabe Norwood. Ito po ang kanyang pahayag sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Kailangan ko lang gumawa ng matalinong decision sa puntong yon. Napakabilis kasi ng takbo ng laro, di ba? At pagkatapos, ayun, sobrang bilis ng laro at kailangan mo lang gumawa ng mabilisang desisyon. At nagkamali ako sa spot na yon. Aminado naman si Gabe na nagkamali talaga siya. At base po sa kanyang pahayag, parang nalito na rin siya nung time na yon kasi nga, sabi niya, ang bilis-bilis ng oras. So, anong nangyari? Parang nagpanik na rin siya kasi nga, sila yung naghahabol dun eh. Well, nangyayari naman talaga yung mga ganun kahit kanino at kahit saan. Kaya PBA man yan o hindi, lahat may pagkakamali. At ang maganda kay Gabe Norwood, aminado po siya doon. Matapos ang nasabing bakbakan ay nahingan din ng pahayag si Coach Yang Giao tungkol sa naging desisyon ni Gabe Norwood. Ano nga ba ang tingin ni Coach Yang sa sitwasyon o sa ginawa ni Gabe Norwood? Ito po si Coach Yang sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Although nakakasyak yung nangyari kay Gabe, excusable naman yon. Kilala po natin si Coach Yang na matigas sa pananalita, lalo na of course kapag nanonood sa loob ng basketball court. Pero ngayon, hindi niya sinisisi or hindi niya isinisisi ang lahat kay Gabe Norwood. Bakit? Alam niya rin kasi na yung mga dying seconds ng laro, sobrang pressure na po dala nun. Dahilan para mabulilyaso po pagtatangka ng player na makalusot sa dumi-depensang kalaban. At ang pinakahuli na rin siguro, wala namang perfectong player. Lahat may pagkakamali po yan. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.